tandaan po natin, ang mga gamit, naluluma din po yan at nasisira. Pero sabi nga nila, kung may maiwan ka mang gamit, hindi ibinalik sa'yo or hindi ibinigay sa'yo, hayaan na lang po natin kasi may paparating na mas higit pa doon sa mga naiwan, doon sa mga nandun na, diba? Alright, so isang magandang araw sa inyong lahat at kung nasa panig man kayo ng mundo ngayon, sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Pasensya na po, no? At tayo 2 days na walang live stream dahil kapon po medyo check po tayo dahil yung bagyo, medyo matindi yung forecast kaya nakiramdam muna tayo kahapon. So kaya wala tayong live eh. So, ngayon po, balik tayo uli sa paggagawa ng reactions at ang aking re-reactionan is itong ano ba matatawag ito? Hamon at saka pagpapaubaya kaya? Yun yung dalawa sa aking gustong i-share sa inyo. Ano ba yung hamon? Pang-iinggit o yun, maiinggit daw, no? Sabi ng vlogger nila na si Lovely Daisy, no? Na mayroon daw silang ilalabas na pasabog, nakaiinggitan daw, no? Ang mga manalastas or netekram. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Okay? Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Dahil sa suporta ninyo, unti-unti po tumataas ang ating subscriber. Thank you po. Maraming salamat. Okay, puntahan natin itong gusto kong i-share sa inyo, no, na iniinggit, no, or hindi ko alam kung ano yung gustong ipahiwatig or siguro nire-report din lang ni Daisy, no, yung mga activities ng kanilang Dave dahil kita naman natin wala tayong nakikitang update, no, anything, nothing at all, no. And pinapalabas nila ngayon dito sa kanyang upload na mukhang may bigatin na sponsor kuno na magtutulong doon sa handog para kay Dave nila, no? Kasi mukhang ngayon pa lang ata nag-start na sila para sa ibibigay nila, no, na pamaskong handog siguro kay Dave, and yung collection nila para dun sa gusto nilang bilhin, no, na lupa at papagawa ng bahay para kay Dave. So may mga ganitong kwento itong si Lovely Daisy na kanyang binibitin na pag-share sa kanyang mga audience. Well, pakinggan po natin kung ano po yung gusto niyang sabihin at ating bigyan ng ating sariling reaction, no? Wait na lang po namin yung big surprise ni Kuya. Yes, huwag po kayong mag-alala, sasabihin naman po natin. Sinishare lang po namin, or sinishare ko lang po yung saya ko nung sabihin niya po talaga sa akin yung bagay na yun. Grabe, speechless talaga ako. So, actually, ganito din naman yung sinabi nila noon, di ba? Nung birthday ni Dave. Di ba? Na surprise, malaki, maraming inimbita, at may mga surprise guests na pumunta, which is, nung bandang huli, nalaman natin, yung Telma, at muntik pa nga si Edna Lynn, no, na mapasama. And what we saw is, yes, merong party, pero kumbaga as expected na mangyayari, hindi nangyari, diba? Dahil yung ibang inimbita hindi pumunta, and it seems na parang malamya yung pa-birthday na yun, diba? And ngayon, eto na naman, meron na naman silang mga surprise at masyado nilang hinahype, no, yung issue ng suporta na yon, no, kung sino man siya, and masyadong bitin na bitin. Parang kasi kaya ginawa ito ni Daisy dahil nga marami sa atin na mga
nakasupport dito sa Manalastas na nakakapansin. At yun nga hindi nila papakita kay idol nila ng mga videos, yung mga update, no? And marami sa atin, sa aming mga vloggers, nagpo-forecast na it seems humihina na ang support kay idol nila. So dito sa live na to, parang gustong ipakita ni Daisy na malakas pa ang kanilang Lord BL at maraming sponsor pa rin, no? Okay, and itong sinasabi nilang surprise is magugulat daw ang lahat, mapapanganga, no? Na ito, tuloy natin yung sinasabi niya pa. Sabi ni Madam Melanie Katakutan, nice one, Ma'am Daisy. Watch natin. Sino unang puputok yung inggit? Puputak yung inggit. Yun, sabi niya. Yes po, kung sino unang puputak, siya na yun. Diba? Inggit na inggit. Diba? Whatever. Kung makarating, tapos gagawa na naman sila ng kung ano-anong kwento, I don't care. For us, yung sinasabi po natin, hindi po kasinungalingan, bagkos, yun po ay katotohanan. Nandun na nga, ready na, all set na nga, yun na nga, yung thumbnail natin, all set na siya. Okay, all set na raw. Naghihintay na lang nung takdang oras siguro, nung time na i-reveal na nila kung ano man yung surprise, no? And ito, pananaw ko lang to, pananaw ko lang. I'm not saying na maaaring yun yung iniisip nitong si Daisy. Naalala ninyo, di ba, nang tinalakan siya or pinagmumura siya ni Ninang Precious dahil sa pagsasabi na inutang lang daw ni Ninang Precious yung pinanghanda kay Dave, ay kay Luis, no? So it seems to me, no, dito sa sinabi niya na pag nalaman daw, tingnan na lang natin kung sino daw yung unang puputak. And para sa akin para sa akin lang po ito, ha, hindi ko po sinasabing ito yung iniisip nila. Dahil hindi niya masagot yung ginawang pagmumura sa kanya ni Ninang Precious, so ito yung pinakabalik niya. Pinaparinggan niya na naman si Ninang Precious dahil nga may surprise sila, no? Na baka raw tapatan na naman. 'Di ba? Nakita naman natin noong may pa-event ang Manalastas kay Luis, nauna pa sila. 'Di ba? And that birthday celebration of Luis is courtesy of Ninang Precious. So ngayon, ito na naman si Madam Daisy. Imbis na sumagot doon sa mga mura, ito, nagpaparinig at pinapalabas na baka, no, magpuputak or mainggit ang itong kampo na to ng mga Manalastas, no? Yun yung gusto niyang iparating. So, kasi ganun daw at hindi, no? Yung pa-surprise dito kay Dave, no? At luluwa raw yun. Baka raw nga pati si Tekram mapasilip, no? Actually, binanggit dito yun, Na-surprise ako talaga. Sabi ni Sir Chris 21, Ma'am, parang alam ko na yung gusto ni Kuya. Kamaingay. Alam niya, yung mga ganitong pa-forecast, ako actually, hindi ako masyadong na-excite sa ganito Kasi we've seen before, di ba? Ilang beses na sila may mga par-surprise, ilang beses na sila may mga pinapakita na kumbaga ma-wow tayo, di ba? Parang tipong parang ma-amaze ba tayo? But several times na ginawa na nila yan, wala namang epekto and hindi naman ganun ka ina-expect, di ba? So, binibigyan nila ng excitement. Ito para sa akin lang to, no? Binibigyan nila ng excitement yung sinasabi nila to encourage more, no, supporters or sponsors. Kasi nga, nasa na ba yung update ninyo? Nasa na ang inyong idol? Diba? Bakit kayo nanahimik? Diba? Alam niyo, mas dapat nga kayong maging mas active, no? And ito pa, napansin ko, no, those sponsors seems to be so quiet, no?
masyadong tahimik. Well, maybe there are some sponsor na ganun, and pwede rin natin masabi na these are just gawa-gawa lang nila. Diba? Actually, this is a mind game na eh. Mind game na yung nangyayari ngayon dito sa sitwasyon na to. It's not about totoo ba o hindi eh. No? Katulad nito, may mga ganitong forecast. Ang tagal-tagal pa. Diba? Then naghahamon, nagpaparinig. So, mahirap mapaniwalaan kung ano man yung sinasabi nila. I'm not saying na hindi matutuloy, no? Pero ang sa akin dito is more on, it's a mind game na kung paano mo paniniwalaan yung mga sasabihin nila at may katotohanan ba. Kasi ilang beses na nga natin nakakita, di ba? Ang dami na nilang sinabi on how exciting yung gagawin nila para sa idol nila, pero nung eto na, wala tayong makitang kakaiba, di ba? Unlike yung nangyari noon sa kay Luis, halos lahat naman kayo nakita ninyo, napanood ninyo kung paano, di ba, binigyang pahalaga ng mga taong malalapit sa kay Luis yung kanyang kaarawan. Di po ba? Basta wag maingay ha, wag magsasabi dito. Sabi ni Madam Melanie Katakutan, Ma'am Daisy, natandaan niyo ba yung sinabi ko noon na salita? Yung sinabi ng isang ninong na ikaw magiging voice ng mga grupo kontra kay Tekla, totoo nga. Yes po, natatandaan ko po. At maraming salamat po. Diba sabi ko naman saya na po natin for as long as nagsasabi tayo ng totoo, ginagawa natin yung tama, yun po tayo. Ngayon, kung sa bawat sinasabi... So, ito pala, siya pala ang boses, no? Ang kanilang Lordy Bill, hindi si... Oy, BJ, hindi pala ikaw eh. Hindi pala ikaw yung boses ng idol ninyo. No, ikaw ata eh talagang for the money ka lang. No? Pera lang ata talaga yun sa yung hinahabol. Kasi ito, may nagsabi si Daisy ang boses na magtatanggol sa kanilang idol. So, ang problema po, masyadong mahina pa yung boses ni Madam Daisy eh. Walang nakakarinig. Dahil kung may nakakarinig dyan, dumami na yung sumusuporta, yung vloggers ninyo, diba? Yung inyong mga sponsor. Madami na dapat dyan at hindi mananahimik ang inyong ibang supporters like Stephen. Diba? Wala, tahimik. Wala nang masabi siguro. Dahil nakikita niya na tagilid na sila. At nakikita nila sa ginagawin ng kanilang idol, ni Dave mismo, yung panglalamig, sa mga fans. Kaya mas minabuti nilang patahimikin na muna si Dave at gumawa ng rason. Pansinin ninyo, kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita naman doon sa mga video nilabas. That's why they limit the exposure of Dave on social media because Dave, hindi niya na makontrol yung sarili niyang emotions. Nakikita kasi. Nakikita ng tao. So, to control the damage, they need to do this kind of things. And let the vloggers talk for him. Hindi na siya magsasalita. Yun yung nakikita kong nangyayari ito. Kaya, itong kanilang spokesperson na si Madam Daisy ang nagsasalita para kay Dave. Si BJ naman, it's more on the money matters. Pera lang ang habol nun. Ano pa ba habulin nun? At dito, pakinggan nyo rin ito. Para sa pagkakaintindi ko sa mga susunod na sasabihin dito ni Daisy, ha? Sabi natin, nandyan sila, nakamata, nakikinig, at naiinis sila. I don't care kasi what we are saying here is talagang yung, talagang yung katotohanan lang. Well, actually, totoo yan. Yung katotohanan lang naman talaga yung sinasabi ni Daisy. Kaya nga lumabas na sa bibig niya, kaya napunta sa kanila si Dave dahil pinangakuan nila. Di ba? So, yun talaga yung totoo. Totoo yun, sinasabi niya. Sa katotohanan lang sila. Dahil nga yan, lumabas na sa kanila, sa kanya mismo, sa katagapagtanggol ni Dave na
Kaya umalis si Dave dahil pinangakuan nila na sila yung sasalot susuporta. Kaya ngayon todo effort sila, may mga para-surprise, may big sponsor, diba? Mayroon silang mga pamaskong handog, at naglilikom sila ng pera para sa ipapatay yung bibiling lupa at ipapatay yung bahay para kay Dave. Diba? Kaya kung todo, no? Kung todo paliwanag siya na totoo talaga yung sinasabi. Nasa katotohanan talaga si Daisy. Ito, kita niyo naman, unti-unti niya nang unti-unti na siyang umaamin doon sa katotohanan na kanyang sinasabi. Salita tayo na wala tayong resibo, di ba? Kaya nga sabi niya kasi, wag mo akong pangungunahan, ha? Sabi niya, nagtiwala ako sa'yo, wag mong sisirain yung tiwala ko. Sabi ko, yes, yes po. Super excited lang ako, so I just wanted to share it with you. Pero at least, hindi naman ako nagsabi ng kahit na ano. So, yung super excitement na yan, Madam Daisy, yung sisira sa iyo Dahil nung nagkakaroon ka ng sobrang excitement mo, may mga bagay kang hindi dapat sabihin, nasasabi mo. At pag medyo pikon ka na, ganun din. Ano ba nangyari? Sa bibig mo mismo lumabas, di ba? Na about doon sa pagsama sa inyo ni Dave. Di ba? Yan yung problema. Kaya ikaw siguro napagsabihan din ng taong yan nang magbibigay ng sorpresa, baka madulas ka. Sabi po natin is, marami man po ang nawala, mas higit po ang darating. Di ba? Kasi, yun yung bagay na... So, inaamin na ni Daisy. Ano mo? Another thing na naman. Madam Daisy, sa inyo talaga nangyayari. So, marami ang nawala. So, part of those na nawala is yung inyong sponsors. Dahil inaakala ninyo sa pag-alis ni Dave, sasama sa inyo yung mga yan. Diba? So, ngayon, ito, umaamin ka na naman uli na maraming ang nawala. Diba? Maraming nawala sa sumusuporta sa inyo. So, pampalubag loob, ito ngayon sinasabi mo na marami mang nawala, mayroong mga darating. At isa siguro sa dumating is yung sinasabi nilang magbibigay ng malaking sorpresa dito sa kanilang idol. But one thing for sure, galing sa inyo po, maraming nawala na inaakala niyo yung sasama sa inyo. One of those, yung mga subscriber, sponsors, di ba? Na hindi sumama sa inyo nung umalis si idol nyo. Dahil akala ninyo, sa pagkuha ninyo sa idol nyo, isasama itong mga taong to. Ang problema po kasi, mali po yung discarding ginawa ninyo, kaya naiwan yung ibang sponsor. Marami ang naiwan. Maraming magagawang mabuti. Diba? Yun yung isa sa mga pinaka. Diba? So, yun na yun. Tatandaan po natin, ang mga gamit, naluluma din po yan at nasisira. Pero sabi nga nila, kung may maiwan ka mang gamit, hindi ibinalik sa'yo or hindi ibinigay sa'yo, hayaan na lang po natin kasi may paparating na mas higit pa doon sa mga naiwan, doon sa mga nandun na. Diba? Oh, so, another one. So, is this an admission na hindi nyo nakukunin yung mga gamit, alahas, at yung hinahabol ni BJ na 2.7? Di ba? Galing mismo kay, kay Daisy. So, yung mga gamit, naluluma yan. Di ba? Kung ayaw ibigay, hayaan na lang. PJ, paano ba to? Alam mo ba to? Alam mo ba tong sinasabi ni Lovely Daisy? Na hayaan na lang? Parang sumasang-ayon na siya doon sa mga sinabi ni Dave. No? Kasi si Dave mismo, parang hindi naman interesado. Dahil kung interesado yan, di matagalan ninyong pinuntahan yan. Regardless tama kayo o mali. Di ba? Ngayon, ito. Alam niyo, marami talaga kayo pagka dito kayo kay Daisy manunod. Marami siyang mga revelations unti-unti. No, na hindi mo in-expect na manggagaling sa kanya, pero lumalabas. Like this one. Di ba? We can say. Kasi,
Ano ba yung nilalaban ni BJ? Hindi niya tinatantanan yung pera at saka yung mga gamit. Pero bakit pagdating kay Daisy, iba naman yung kwento niya? Pakinggan po natin ulit, baka sabihin ninyo na malikmata lang kayo at ayaw nyo naman panuorin siya, di ba? So, allow me to play it again. Tatandaan po natin, ang mga gamit, naluluma din po yan at nasisira. Pero sabi nga nila, kung may maiwan ka mang gamit, hindi ibinalik sa'yo or hindi ibinigay sa'yo, hayaan na lang po natin kasi may paparating na mas higit pa doon sa mga naiwan, doon sa mga nandun na. Diba? Tatandaan po natin, ang mga gamit, naluluma din po yan at nasisira. Pero sabi nga nila, kung may maiwan ka mang gamit, hindi ibinalik sa'yo or hindi ibinigay sa'yo, hayaan na lang po natin kasi may paparating na mas higit pa doon sa mga naiwan, doon sa mga nandun na. Diba? So, yun po. So, yun, ha? So, narinig niyo uli na hayaan na dahil mas may parating. So, most likely, okay na? Hindi nyo nakukunin? May magsabi kayo habang maaga para kesa sa masira yun doon, pwede bang pakinabangan ng ibang mga beneficiary, no? Nila Ramil, di ba? Sayang, mga signature dress, t-shirts at mga gamit yun, pati yung mga sapatos, no? So, dapat linawin nyo na yan. Ngayon, this is not a direct admission, pero masasabi natin na ito ay pagpapahiwatig na hahayaan nyo na yung mga gamit. Kasi kung talagang gusto ninyong kunin yan, tulad ng sinabi ko kanina, matagal nyo nang pinuntahan yan. Matagal nyo nang kinuha yan. Hindi kayo makapunta dahil alam nyo may mali kayo at nahihiya kayong humarap. Yun yung totoo doon. Dahil there's a lot of ways, no? Diyan sa kinakatakot ninyo. At kaya naman kayo natatakot dahil yung inyong alaga mismo pinagtitiisan na lang, no? Inuunawa na lang ng mga kapitbahay nila manalastas doon sa lugar dahil nga malaki yung respeto nila kay Ramil. Diba? So, kaya hindi kayo makapunta. Pero alam niyo kung pupunta kayo, sigurado ako hindi naman kayo gagalawin eh. Sure ako doon. At kayo alam niyo yan. Hindi niyo lang kayang harapin si Ramil dahil alam niyo mali kayo. Di po ba? And, yun na nga. Is this an admission na kayo po ay gumigive up na sa pagkuha ng mga alahas, damit at pera? Paano na si BJ? Paano na si BJ? Diba? Paano na yung kanyang paghahabol doon sa 2.7? So, is this katotohanan ba? Ito na ba yung malinaw na magiging sagot nila sa paghahabol nila doon sa kung ano man, no, ang naiwan doon sa Manalastas? And yun na nga, yung pa-surprise nila na yan. No, isang hamon ba yan? Uli kay Madam Precious, no? Kay Ninang Precious, dahil yun yung mga parinig dito ni ng mga viewers niya at siya mismo ni Lovely Daisy. Dahil for sure nakarating na sa kanya yung mga ginawang pagmumura sa kanya ni Ninang Precious, no? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and let's see, no? Ano ba yung sorpresa na yan? Talaga bang mapapanganga, mapapawaw yung mga manonood at masisilip ba talaga yan ni Ramil if ever na ilabas ninyo, no? But for me, ito opinion ko, it's all just a kwento, no, na hindi ko alam kung dapat pang paniwalaan. Pero po, one thing for sure, no, yung pagsasabi diyan ni Daisy na parang ayaw na nilang habulin, no, dahil nga may parating na mas marami, mas malaki, sign na ba yan na hindi na nila, wala na silang balak kunin yung mga gamit na naiwan sa Manalastas. Yung daming yung picture doon ni Dave, oh. Sayang yun, di ba? Lagay nyo dyan sa bahay ni Francis.
or kunin nyo dahil yan kapag ka nagkaroon ng sariling bahay si Dave na gusto nyong ipatayo, di ba? Maybe next year, o yung mga picture niya doon, ang dami nun. Ang dami ng picture na yun kung nakita nyo sa live. Sayang yun, di ba? Ano yun? Remembrance from the sponsors at mga supporters niya. Di ba? So, sayang. Pero kung ayaw nyo kunin, sabihin nyo ng maaga para naman may makinabang pang iba. Alright, so yun lang po. At issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.